General Manager ng Canoreco nagpaliwanag at nagsumiti ng plano para sa inaasahang matinding init ng panahon mula Abril hanggang Disyembre. Ipinaliwanag ng Canoreco sa pamamagitan ni General Manager Sandro Estrada ang magiging sitwasyon ng supply ng kuryente sa lalawigan sa harap ng inaasahang matinding init ng panahon mula Abril hanggang Disyembre ng kasalukuyang taon. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Shaira Galvez. Sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, sinabi ni Estrada na nakapagsumite na sila ng plano sa NEA at DOE sakaling magkaroon ng malaking epekto ang pahayag ng Pag-asa hinggil sa mainit na panahon. Ayon sa opisyal, mayroong bilateral contract agreement ang Canoreco sa Aboitiz kung saan nakasaad sa kontrata na obligasyon nitong suplayan ng kuryente ang Canoreco sa loob ng 15 taon mula 2021. Ngayon po yung January na nabanggit ng Pag-asa hanggang po February, kung papansinin niyo po medyo sa epekto po ng amihan, medyo na-less po yung possible impact sa atin. Sa supply po ng Canoreco, meron po tayong tinatawag na bilateral contract agreement with Aboitiz po tayo. Yung po supply po natin for the next 15 years, naisara po natin yun noong 2021 through competitive selection process. So, ibig sabihin po, yung po supply natin ng kuryente, magkaroon po ng kakulangan ng supply, doon po sa kontrata natin with Aboitiz, kailangan po niya tayong supplyan by all means. Ibig sabihin po, nagkaroon po ng mga kakulangan ng supply doon, may obligasyon po base sa kontrata na si Aboitiz, kailangan po tayong supplyan. Kung magkaroon mo po ng kakulangan doon, kailangan niya po tayong hanapan ng supply. Yun po yung malaking assurance naman ng Canoreco on the side po ng Canoreco na na-i-close po namin yung competitive selection process at nayawal ng NEA at ang DOE noong po 2021. Kahit umano magkaroon ng kakapusan sa supply ng kuryente, ay nananatili pa ring obligasyon ng Aboitiz na supplyan ang Camarines Norte kung kaya't mayroon daw 95% na assurance continuity ang Canoreco. 2021, yun po ay secure po tayo. Kung meron man po tayong kakulangan na kailangan natin dagdagan, yun po yung piniprepare ng Canoreco. Pero kung minimal siya, siguro po mga 5%, at most at 10%, yun po yung kinukuha natin doon sa market. Yun po yung tinatawag na wholesale electricity spot market. Yung po yung kakulangan, doon po sa supply natin na kontrata, doon sa ating supplier, yun po yung sinusource out natin doon sa market. So ang tinatawag lang po ngayon ng mga electric cooperative ay yung po kung wala kang kakontrata. Ibig sabihin po, kung wala kang saradong kontrata with supplier. Ibig sabihin po noon, pag nagkaroon ng kakulangan sa market, doon po sila mag-aagaw-agawan. Yun po yung medyo critical sa ibang ko. Pero po sa side ng Canoreco po, yung po nabanggit ko, siguro po yung 95% na assurance sa continuity po ng ating services, pag-provide ng ating supply, may provide po ng Canoreco. Gayunman, sakali umanong magkaroon ng major shutdown sa mismong transmission line, ay saka magkakaroon ng problema. Sa ganitong pagkakataon umano hindi magagarantiya ang supply dahil ang nakasaad sa kasunduan ay distribution utility lamang. Nangangahulugan daw ito na kung ano lang ang pinag-supply ay yun lang ang isusupply sa mga bayan. If in case po na nagkaroon ng major shutdown, pareho po nung sa Panay Island na mismo pong transmission line yung nagkaroon ng problema, yun po yung hindi namin magagarantiya. Kasi po tayo po ay distribution utility lang. Kung ano po yung sinupply, yun lang naman po yung isusupply natin sa mga bayan. Kung wala po problema sa transmission line, direkta po dito sa atin sa distribution, 100% po ipoprovide namin supply yung po ating po mga member consumers. Pero po pag nagkaroon ng mga yellow alert, red alert, hindi na po sakop ng Canoreco yung control. Biyang na-control na po ng Canoreco yung sitwasyon na gano'n. Hihintayin na lang po namin kung ano magiging advisory ng transmission contractor, ito po NGCP, yun po yung binapalitan namin na na-lift na yung yellow alert, red alert,
Pero po asahan po natin doon po sa binigay ng DOE na pagpasok po ng March, April at May, magkakaroon po ng mga alert status. Ibig sabihin po, yellow alert, red alert, and then magkakaroon po sila ng mga low dropping. Maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Ganun pa man po ang sangguniang panlalawigan ng Camarines Norte, ay kami po nagpapay ng resolution na nagre-request po sa inyo po ng Energy Situation Report and Power Continuity Plans for 2024 from the electric cooperatives of province of Camarines Norte para malaman po natin ang inyong pong proactive planning and transparent communication from electric cooperatives are necessary to prepare and potentially mitigate power disruptions. So, kami po ay ito po ay aming isusunod po para po aprubahan po namin para magkaroon po tayo ng black and white na kasulatan. Okay po. Maraming salamat po. Ano pa po ang may tatanong ng ating mga kasamahan kay GM? Apo, ito idagdag kay GM. I-remind ko lang si GM na noong nakaraang pag-usap natin dito, nangako po kayo na aayusin yung mga linya ng mga telcos kasi parang napansit-pansit na yung mga nandyan. Pwede po malaman kung gano'n anong development na dito sa project na ito? Ang mag-identify po ng particular na situation problem po, yun po mismo local government po dahil kung yun po dahil ang priority po kailangan gawin. Kasi po, kung critical na at medyo nagpo-post na ng harm doon sa mga dumadaan po, kailangan po mag-enforce po talaga local government, specifically yung pong municipal engineering office. Kasi po, kung nuisance na po sa part ng tao, yung po mga critical na mga telcos, wala po kasi kaming police power yung Canorego para po i-enforce yun. Ang amin po, ang binigay ko po assistance kay attorney sa po sa mga line agencies, magbibigay po ako ng 2 team composed po ng boom bucket namin. Kung ano po yung i-declare nila na pwedeng putulin, puputulin po namin. So, ang ginawa po ng DPWH, may representative din po sila, nag-approve sila na, nag-agree po sila na sila po yung magiging lead team doon po sa gagawing enforcement po ng activity. Pero bukal, hinihintay ko na lang po yung sakali po tumawag yung local government of Daet plus yung DPWH, siguro po ipuputulin po namin yung mga telcos po na medyo talagang critical na po at nagpupusa po ng danger doon po sa mga motorista po natin. Salamat po kami. Maraming salamat po sa ating General Manager Andoy sa kanya po pagpapabigay ng linaw sa ating po mga kababayan, lalo na po sa members ng ating Sangguniang Panlalawigan. Para sa CNTV News, Shaira Galvez.